Bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking, balita dito po sa ating, bansa, update po muna tayo sa nangyari pong, pagsagasa ng isang, sasakyan habang nagsasagawa po ng, community festival do'n po sa may, bahagi ng Vancouver, Canada. Kasama po natin ang ating, Bombo International News Correspondent diyan sa may Canada, si, Bombo Mark Tan. Magandang araw sa inyo at, welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po dito, kasama natin si Bombo Jai. At nationwide, worldwide, live tayo sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us. Ano, dumalo ho ba kayo dun sa naturang festival diyan sa may part ng Vancouver? And well, kamusta po yung sitwasyon after po nung nangyaring pananagasa, Ginong Mark? Actually po sir, kasama ko po yung pamilya ko po kahapon, nagpunta po kami. Yung asawa ko po tsaka dalawang bata. Um, Around like 5 to 7 or 8, masaya pa yung mga tao eh. Nag-enjoy kasi concert ng ng mga artist natin sa Pilipinas at tsaka ng Black Eyed Peas din nandun. So yung mga tao masaya, nag-enjoy. And then all of the sudden after ng mga 8 p.m. to 8:15, ganun na nangyari. Yung inararo na yung daanan ng mga tao na nakasarado yun eh. Nakasarado yun, tapos bigla na lang yung itong isang driver na may-ari ng Audi na black, dun siya dumaan. So yung mga tao, inararo niya, tsaka yung mga food cart doon. Mm, mm. Good thing dahil hindi ho kayo nadamay ano, Ginoong Mark dun sa nangyaring insidente. Pero after po ng insidente, ano po naging hakbang dito ng mga local authorities? May mga paghihigpit ho ba na well, kanilang ipinatupad? Pagkatapos po nun, mga ilang minuto lang, may mga tumawag na ng emergency. Tapos nagsidatingan na yung ambulance, police. Yung suspect gusto pa atang tumakas kaso na corner siya ng mga bystander. So inantay yung police, dumating mga 5 to 10 minutes. Dumating yung mga police. So yun, yung sumagasa sa mga tao, yung umararo, so inano siya, nahuli siya. Tapos ewan ko kasi may sabi sa balita, yung tao na yon na suspect may may history ng parang health, mental health. Mm, mm. Kumbaga nagkaroon po ng, citizen's arrest bago pa dumating yung mga local authorities ho diyaan. Kinorner siya ng mga bystander. So inantay yung police para siya madakip. Bombo Jai, with your questions? Mhm. Bombo Mark, may pakikipag-ugnayan na po ba sa inyo at sa Filipino community ang ating embahada para alamin ang inyong kalagayan? Mayroon na po mga iba't ibang mga ahensya ng mga Pilipino, like yung grupo, yung Filipino community natin, may mga kontak-kontak na sa mga pamilya, tsaka sa government din. Tsaka nabalita na din dito sa Canada, tsaka I think around the world na din ata eh. Okay. Itong Lapu-Lapu Filipino Festival, regular activity po ba itong ginagawa dyan sa Vancouver o ngayon lamang po isinagawa? Every year po nagkakaroon po kami dito ng Filipino Festival po, katulad po kahapon yung Lapu-Lapu Day Black Party. So yun nga po, yung maraming tao nagpuntahan kasi susuportahan yung mga natin, yung kultura natin. And then all of the sudden, yung saya na naging madilim na trahedya. Ito ata yung pinaka unang madilim na nangyari sa mga sa mga Filipino community na nandito sa Canada po. At hanggang ngayon nanginginig pa ako eh. Kagabi hindi ako makatulog. Eto, maitanong lang namin Bombo Mark, sana wala naman may mga kaibigan ka po ba o malapit po sa inyo na kabilang sa mga biktima? So far naman po, wala po sa mga kakilala ko tsaka sa kaibigan, lalo lang sa pamilya ko. Kasi kahapon
nagsikontakan kami, nagtawagan kung okay lang kayo, kung ano nangyari sa inyo, kung nasaan kayo kasi naghiwa-hiwalay eh. Tapos sabi ko, okay kami nandito, kayo okay naman daw sila, nag-iiyakan, gano'n. Nanginginig sa takot. Kasi ito nga yung pinakaunang pinakamadilim na trahedya nangyari sa Canada. Okay. Ang amin pa rin pong pakikiramay din sa mga kababayan din nating nadamay din dito sa nangyaring insidente diyan sa may part ng Vancouver. Anyway, panghuli na lamang Bombo Mark, siguro baka nais po ninyo iwan din po ng mga panawagan para ho sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas na nag-aalala, lalo na kung may mga kamag-anak po sila diyan sa may part ng Vancouver. Nananawagan po ako diyan sa Pilipinas tsaka sa mga pamilya po, sa mga kaibigan, kung may mga kakilala man po kayo dito sa Canada, lalo na yung nandito sa Vancouver, yung kapamilya nyo, yung pumunta kahapon dun sa Lapu-Lapu Festival, kumustahin nyo po kung okay po sila kasi hindi po natin alam kung baka isa sa kanila yung nasali sa madilim na trahedya na hindi po natin alam, na hindi po natin nakukontak. Kumustahin niyo po sila, tsaka ipag-pray po natin lahat po ng mga victim po na nangyari po kahapon. Okay. Ingat po kayo diyan at hanggang sa mga susunod na araw, muli ho kaming uugnay para sa mga dagdag na development. Maraming salamat, ingat po kayo. Ang ating Bombo International News Correspondent diyan sa may bahagi po ng Canada, si Bombo Mark Tan, mga kabombo. Kaugnay po sa malagim na insidente na nangyari nga diyan sa may part ng Vancouver kung saan as of ngayong araw ay confirm po yung hanggang sa 11 katao ang nasawi, mga kabombo.